Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At Ma- sumayo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa araw na ito, na patuloy silang gabayan ng Panginoon at pamalaging malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang mga nararamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan, pinupuri ka't ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ng Diyos-ari ng langit, Diyos ang makapangyarihan, Panginoon, Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanalang tanan. maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon, Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa kabalati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinaptan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan.
Sa ngayon, paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing sa ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ali, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito,
at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Sa Ebanghelyo, mga kapanalig, manilaw nating naunawaan ang lalim ng damdamin ni Maria Magdalena habang siya ay umiiyak sa harap ng walang lamang libingan ni Jesus. Hindi lang po ito isang simpleng pag-iyak, ito po ay isang pagdadalamhati ng isang pusong nawala ng pag-asa. Para kay Maria, tila bang nagwakas ang lahat. Ang kanyang guro, ang kanyang Panginoon, ang kanyang pag-asa ay wala na. Sa gitna ng kanyang pagkalito, hindi niya agad nakilala si Jesus kahit siya ay naroon na sa kanyang harapan. Ipinapakita nito na kapag tayo ay nababalot ng matinding lungkot, nababalot ng matinding takot, nababalot ng iba't ibang klaseng problema, nahihirapan tayong makita ang presensya ng Diyos. Parang si Maria, minsan ay hinahanap natin ang Diyos sa maling paraan o sa maling lugar, kaya hindi natin siya agad nakikilala. Sa Ebanghelyo, mga kapanalig, meron akong 3 bagay na ibabahagi sa inyo na may papakita natin na ito ang kahalagahan bilang isang Kristiyanong Katoliko. Una, mga kapanalig, ipinapakita ni Maria Magdalena ang isang wagas at matatag na pagmamahal. Sa kabila ng takot, sa kabila ng kalungkutan, pinili niyang manatili sa libingan. Ang iba ay umalis na, ngunit siya ay nanatili. Ito ay tanda ng katapatan, isang pagmamahal na hindi sumusuko kahit wala nang nakikitang pag-asa. Ang kanyang pag-iyak ay hindi kahinaan, kundi isang patunay na ugnay ng pagmamahal. Ngunit dito rin natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Sa buhay natin, mga kapanalig, minsan sa sobrang kapit natin sa ating sakit, hindi natin napapansin na ang sagot ng Diyos ay nasa harap na natin. Ang ating mga problema ay nagiging hadlang upang makita natin ang kanyang presensya. Pangalawa, napakaganda ng tagpong tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan, Maria. Isang salita lamang, ngunit puno ng pagmamahal, puno ng pagkilala. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Mula sa pag-iyak ay naging kagalakan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam. Siya ay personal na kumikilos sa ating buhay. Kilala niya tayo sa ating pangalan. Alam niya ang ating pinagdaraanan at alam niya na nauunawaan niya ang ating puso. Minsan, mga kapanalig, hindi natin siya nakikilala dahil inaasahan natin siya sa malalaking himala. Ngunit dumarating siya sa simpleng paraan, isang salita, isang pangyayari, o isang tao na naging instrumento niya. At ang pangatlo,
nang makilala ni Maria si Jesus, nais sana niyang hawakan at manatili sa kanya. Ngunit sinabi ni Jesus na huwag siyang pigilan. Ito po ay isang paanyaya na palawakin ang kanyang pananampalataya. Ang relasyon kay Kristo ay hindi dapat nakakulong sa nakaraan o sa pisikal na presensya lamang. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, mga kapanalig, ay simula ng isang bagong yugto, isang buhay na relasyon na nakabatay sa pananampalataya, nakabatay sa paggawa natin ng mabubuti sa kapwa, hindi lamang sa paningin o hindi lamang sa paghawak. Tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita at tanggapin na ang Kanyang presensya ay patuloy sa ating buhay sa mas malalim na paraan. Kaya mga kapanalig, ano ang hamon nito sa atin? Una po, inaanyayahan tayong manatili tulad ni Maria Magdalena, manatili sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagkawala, sa gitna ng kalituhan, at sa gitna ng mga bagay na dinadanas natin sa buhay. Kapag tila tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala siya. Maaaring siya ay kumikilos sa paraang hindi pa natin nauunawaan. Ang ating pagtitiis at pananatili ay nagbubukas ng ating puso upang makilala siya sa tamang panahon. Matuto tayong makinig sa tinig ni Jesus, mga kapatid. Hindi naman natin siya marinig ng literal. Nagsasalita siya sa atin na sa pamamagitan ng pananalangin, ng banal na kasulatan, at ng mga taong inilalagay niya sa ating landas. Kailangan lamang nating buksan ang ating puso at maging sensitibo sa kanyang presensya. Kapag natutunan nating makinig, mararanasan natin ang pagbabagong naranasan ni Maria, mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Kaya makapanalig sa ating banal na Eucharistia, ipinakita sa atin kung paano nagkaroon ng kagalakan si Maria Magdalena. Hindi nagtapos sa kanyang pagkakita kay Jesus. Siya ay sinugo upang ibahagi ang mabuting balita sa iba. Ganito rin tayong lahat, tinatawag tayo ngayon. Ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang misyon. Tayo ay inaanyayahang maging saksi ng muling pagkabuhay. Ipahayag sa ating salita at gawa na buhay si Jesus. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maging liwanag tayo sa iba, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa. At tulad ni Maria, naway may pahayag din natin ang buong puso, nakita ko ang Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, patuloy nating isabuhay, patuloy nating isagawa ang buhay na Kristo na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya mga kapanalig, patuloy nating isagawa ang mga bagay na makalangit, maka-Diyos at makatao, dahil ito ang magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Ang madadala natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha ay walang iba kundi ang kabutihan na ipinakita natin sa ating kapwa at ang kabanalan na ipinakita natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot.
ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitim dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa pangihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Sa ilang sandaling katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pagsa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat at mamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng haleluya ng insenso umaakyat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili at pinagsasaluhan namin hanggang sa siya'y dumating. hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mamagapin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa
at patawarin mo kami sa aming mga kasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan
ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.